Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, Al-Qiyamatus Sugra, ang maliit na araw ng paghuhukom. At tinatalakay na natin yung mga ashrat o yung mga palatandaan ng pagdating ng araw ng paghuhukom. So mayroong mga tinukoy na mga aral na makukuha kung bakit kailangan natin pag-aralan ang mga tanda ng araw ng paghuhukom. So yung una, na ang mga ulat na ito ay bahagi ng paniniwala kay Allah at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, ang pagkakatotoo ng mga propesiya na ito ay nagpapatibay ng pananampalataya. At pangatlo, ito ay nagpapatibay hindi lang sa pananampalataya sa pangkalahatan, bagkus doon sa pananampalataya o paniniwala sa mismong araw ng paghuhukom at kabilang buhay. Pangapat, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isinugo ni Allah upang magbigay ng mabuting balita at magbabala. At kabilang nga rito yung mga babala tungkol sa pagdating ng araw ng paghuhukom. At panlima, ang mga Muslim sa pamagitan ng mga kapahayagan na ito ay nalalaman nila kung anong gagawin nila pagdating ng mga bagay na ito. At ngayon pang-anim, ang mga tao ay normal na sisiyasatin nila o pag-aaralan nila ang mga bagay-bagay na mangyayari sa hinaharap. At ito yung panghuling aral. At ang susunod na rito, yung mga pagkakahati-hati na ng mga tanda ng araw ng paghuhukom at yung mga mismong tanda na, insyaAllah. So number 6, at tatallu ila ma yahduthu fil mustaqbali amrun fatri o amrun fitri. Ang pagtuklas sa mga mangyayari sa hinaharap ay natural na bagay. O pagtuklas, pag-aaral, natural ito para sa tao. Na siyempre paghahandaan natin ang hinaharap, insyaAllah. Fal insanu yajidu fi nafsihi ragbatan syadidan ila ma'rifatil waqa'i wal kainatil lati qad tahduth lil jinsi al insani. So ang tao ay makakakita o nakakakita sa kanyang sarili ng matinding pagnanasa o pagnanais na malaman ang mga mangyayari sa sangkatauhan, na ang tao ay kabilang nga dito. O tahdutu lil ummati allati huwa minha. At syempre gusto niya ring malaman kung ano mangyayari sa umma o nasyon na kanyang kinabibilangan. O kad tahduth lahu, o maaring sa kanya mismo mangyayari. Walidhalika fa inna az-zu'ama'u war-ru'asa, na dahil dito ang mga pinuno at ang mga politiko balwal ifradu yaljauna fi ma'rifati dhalika ila saharati wal kuhan wal munajjimin. Na sa sobrang kagustuhan ng mga tao na malaman ang hinaharap, lalong-lalo na ang mga pinuno at yung mga tao na naghahangad ng kapangyarihan o pagtatagumpay sa mundo, sukdulang pumunta sila sa mga sahara. Sahara, plural ito ng sahir. Ano yung sahir? Salamangkero. O yun, nagmamagic. Pero yung magic kasi minsan hindi siya naintindihan na ano. Kumbaga sa translation, mas ano. O sa Tagalog, salamangkero. Kasi nagmamagic para sa birthday party yun eh. Salamangkero. Salamangka, sihir. Salamangkero, yung magician, kumbaga, o yung gumagawa ng sihir. Kasi minsan sa translation nga, mas mainam na, mapili natin yung mas mainam na gamitin
sa konteksto ng translation. Ba? Bawa, sabihin mo lang na nakasagupa ni Musa alayhis salam yung mga magikero. Parang walang dating, di ba? Kalaban niya, magikero, nagpapalabas ng kuneho sa sombrero. Kung sinabi mo salamangkero o yun katulad niya ng ganun, medyo matimbang, mabigat ang konteksto nito. So yung Sahara, plural ng Sahir. Yung Kahan, plural ito ng kahin. Anong kahin? Kahin? Manghuhula. So, kahit anong klaseng panghuhula. Pwedeng nanguhula siya sa palad o nanguhula sa pamagitan ng yung may tinatawag na necromancy, na meron silang hayop na kakatayin, tapos bubuklatin nung necromancer na yun yung laman loob nung kinatay nilang hayop, at mula doon sa laman loob na yun malalaman niya kung ano ang gusto niyang malaman. So uri din yun ng kahena o kuhan o kahin, mga manghuhula. Yung munajjimin, plural ito ng munajjim. Yung munajjim, ano kaya ito? Yung astrologer. Yun ang mas tamang translation, astrologer. Iba yung astronomer, ha? Yung astronomer, scientist. Yung astrologer, ito na yung manghuhula sa pamagitan ng mga tanda na nakikita sa mga bituin, mga planeta at iba pang heavenly bodies. So ito yung munajjimin. Sila yung bumubuo ng mga horoscope, sila yung bumubuo ng mga iba't iba pang mga hula. Horoscope, actually ito ay masyadong palasak na minsan minamaliit na ng ibang mga Muslim. Sabi nila, wala namang mawawala kung susubukan o paniniwalaan, babasahin nila yung horoscope nila, ganito yung birthday ko, ito yung aking sign. Di ba may mga sign doon? Libra, Cancer, tapos may kita mo doon yung hula para sa araw na ito, na kapag magkatotoo, paniniwalaan nga ng tao, totoo yung hula, totoo yung horoscope. Kasi nga sinusulat naman doon sa horoscope, katulad ng sinasabi ko dati, lahat ng ito ay general na statements. Lahat ng ito ay general na statements. Katulad nga ng sinabi ni P.T. Barnum, si Barnum, siya yung kumbaga, Amerikanong mandurugas yun. Pero bandang huli, bumuo siya ng nagsulat siya ng libro, kumbaga, na kung paano niya dinudugas yung mga tao. Pinormulate niya yung kanyang mga ginagawa para malaman ng mga tao kung paano siya nandurugas sa mga tao. Kaya nga tawag doon sa statement na yun ng mga manghuhula, Barnum statement, pinangalan sa kanya yun. So yung mga Barnum statement o mga sinasabi ng mga manghuhula, mga horoscope lalo na, ay general na statements. Malamang sa hindi ay magkatotoo sa kahit sino. Magkatotoo sa kahit sino. At ang problema sa mga hula, naaalala lang ng tao kung kailan ito nagkatotoo. Pero hindi niya naaalala kung kailan ito pumalpak o hindi nagkatotoo. So, halimbawa, doon sa horoscope, puro general statement ito. Yung katulad na bagit ko sample dati, ganito yung birthday mo, ito yung sign mo, sa araw na ito, makakatagpo ka ng tao na babago sa iyong buhay. Lahat naman tayo halos nakakatagpo ng bagong tao araw-araw. Meron tayong nakikitang bagong tao. Kahit hindi ka lumalabas ng bahay, may kita mo sa TV, may kita mo sa cellphone. Tao na makaka-impluwensya sa'yo. Na yung sinabi niya, nagustuhan mo, yung pinost niya, nagustuhan mo, o ano pa mang bagay. So, yung mga tao raw, sukdulan na sumangguni sila sa mga salamangkero, sa mga manghuhula, at mga astrologer. Faja'ahumullahu bilhaqqi alladhi yugni wa yakfi wa yashfi fi hadal janib. Kaya nga si Allah, alhamdulillah, si Allah ay nagpadala ng katotohanan na sapat at nagpapagaling, kumbaga gumagamot doon sa pangangailangan ng tao o nag-aalis sa pangangailangan ng tao sa mga manghuhula.
na si Allah mismo ang nagpahayag sa Quran kung anong mga mangyayari sa hinaharap. Pero syempre, ang Quran ay hindi aklat ng hula. Okay? Hindi ito aklat ng hula, hindi ito aklat ni Nostradamus, hindi ito aklat ng mga petsa o mga specific na kaganapan. Ito ay aklat ng mga aral. Ang meron na babanggit sa Quran at kahit sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iulat sa mga hadith, ito ay pawang mga pagpapahayag na ang pagpapahayag dito ay kung ano lamang ang nais ni Allah na malaman natin sa mga mangyayari sa hinaharap. Mga bagay na useful o bagay na may gamit, may silbi. At kapag ang isang bagay ay hindi na ipinabatid sa atin ni Allah, ibig sabihin hindi na natin kailangan malaman yun. Kaya nga, kabilang sa hindi magandang ugali ng talibul ilm, yung nag-aaral, yung masyado siyang maraming tanong. Masyado siya maraming tanong, yung nagpapalalim siya masyado sa mga bagay-bagay na umabot na sa punto ng pamimiloso po. So hindi lahat ng bagay ay nababatid o naarok ng pag-unawa ng tao at hindi rin ito pinabatid sa atin ni Allah. Sapat na kung anong pinahayag sa Quran at sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ta'arrada Ibn Khaldun li hadhihi al-fa'ida fi muqaddimati tarikihi. Si Ibn Khaldun meron siyang history book. Actually, encyclopedia yun ng history. Meron siyang encyclopedia ng history. At nababanggit niya sa kanyang aklat, "I'lam anna min khawasin nufusi al-bashariyah at-tashawuf ila awaqibi umurihim." Sasabi ni Ibn Khaldun, rahimahullah, na dapat mong malaman na natural na katangian ng tao na malaman kung paano gumagana ang mga bagay-bagay. Wa ilmun ma yahduthu lahum min hayatin wa mautin. At gusto rin niyang malaman kung ano mangyayari sa kanila na mga kaganapan habang sila'y nabubuhay at kapag sila'y namatay. Wa khairin wa syarrin. At gusto rin malaman ng tao kung anong mabuti at kung ano ang masama. Siyam al-hawadith al-amma kama'rifati ma baqiya min ad-dunya. Katulad ng ang malaman o matansya kung ilan pa ang natitirang panahon na mananatili ang mundo, na natalakay na nga natin na ito na hindi pwede na ang tao ay magtatansya kung ilang taon pa mananatili ang mundo. Wala siyang pwedeng gawin na pagtansya. Sasabihin niya, ganitong taon na lang o ilang taon na lang ang natitira, hindi pwede. So, nabanggit lang ito ni Ibn Khaldun para lang sabihin na may natural na pagnanasa ang tao na malaman ito. Kaya nga, nililinaw na natin ngayon na hindi pwede na ang tao ay magtutukoy kung kailan eksakto ang araw ng paghuhukom o pagkagunaw ng mundo. Katulad ng kung paano ito inuunawa sa konteksto ng pag-unawa ng mga hindi Muslim. Gusto niya malaman kailan ang pagkagunaw ng mundo para paghahandaan nila. Para kung magugunaw man yung mundo, pupunta raw sila ng ibang planeta, doon na sila titira, at iba pang mga katulad nito. Wa ma'rifatu madadud duwal aw tafawatuha. Again din gusto nilang malaman kung gaano katagal magtatagal ang mga bansa at ano ang magiging dahilan o kailan mangyayari ang pagkawasak ng mga ito na may kinalaman sa mga pamumuno kumbaga. Halimbawa niyan si Hitler. Nangarap siya na magkaroon ng tinatawag nga na 1,000-year Reich na yung Reich, yung kumbaga yung republika nila na magtatagal ng 1,000 taon. Yun yung kanyang pangarap. Kaya ang dami nilang kung ano-anong kalokohan na pinagagawa ng panahon ng kanilang pananalasa noong World War II. So, umabot sila sa punto na nag-eksperimento sila sa tao ng kung ano-anong eksperimento at umabot din sa punto talaga na kahit yung mga karunungang itim, may pinag-aralan na rin ng ilan sa mga scientists ng mga Nazi para malaman nila yung iba't ibang mga mapapakinabangan nila para matupad yung kanilang pangarap na 1,000 taon o republika na magtatagal ng 1,000 taon. So normal sa tao na siya ay mapaghangad. Ng tao nga,
Nilikha ni Allah ang tao na natural na mayroong infinite na pagnanasa. Infinite ang pagnanasa ng tao, na makuha man niya yung bagay na gusto niya, may iba na naman siyang gugustuhin. Kaya nga, ang pagnanasa na ito ng tao ay mapupunan lamang sa infinite na paraiso at hindi sa finite na mundo. Kasi ang mundo limitado. Ang mundo ay limitado. Samantalang paraiso, habang panahon ka na doon at wala nang katapusan. Wala nang katapusan. Gusto mo ng malawak na lupa, hindi ka mauubusan ng lupa doon. Gusto mo ng mapapasyalan, hindi ka mauubusan ng mapapasyalan doon. Gusto mo ng asawa, hindi ka mauubusan ng asawa doon. O ano pa man, gusto mong kumain ka doon. Gusto mong uminom ng alak, hindi ka mauubusan ng alak doon. Ilog nga yung alak doon eh. Hindi ka mauubusan, inshallah. Kasi nga, yung paraiso ay ito lang ang tunay na makakapuno sa pagnanasa ng tao. Kaya, ang mga Muslim ay mapalad na sila'y ginabayan ni Allah, na nakikilala nila si Allah, nakikilala nilang gantimpala ni Allah na paraiso, na sila may pagkakataon inshallah na magkamit ng paraiso na ito na kumbaga ipagkakait niya sa mga tao na ginawa na nilang paraiso ang mundo na ito. So ganyan din sinabi, hinahangad din ng tao وَتَتَلُّؤُ إِلَى هَذَا طَبِيعَةٍ لِلْبَشَرِ مجبولون عليها ولذلك نجد كثيرا من الناس يتشوفون إلى الوقوف على ذلك في المنام. Na mga tao ay naghahanap ng ganitong mga impormasyon at naghahanap sila ng mga ganitong kaalaman o makakamit dahil ito ay natural na pagnanasa ng tao. Kaya ang mga tao, kahit umabot sila sa kumbaga pangangarap sa pamagitan ng kanilang mga panaginip, gagawin nila yon para lang matupad ang kanilang mga hinahangad dito sa mundo. Kasi nga, yung mga kuffar, ginawa na nilang paraiso ang mundo na ito. Pero sa atin, tayo mga Muslim, alhamdulillah, wala tayong dito, wala tayong masyadong pagpapahalaga sa mundo. Ang mahalaga sa atin ay yung kabilang buhay. At yun sinabi, wal-akhbaru minal kuhan liman kasadahum bimithli dhalika minal muluk was-suka ma'rufa. At gayon din, naghangad sila ng mga impormasyon na nanggagaling sa mga manghuhula, na katulad ng mga tao, na kahit mga hari, kahit mga pangkaraniwang tao na kumukonsulta sa mga manghuhula, na ito ay isang bagay nga na nalalaman natin. Actually, sa mga kaharian, kung yung hari, meron siya tinatawag na na courtier, na papaligiran siya ng mga tao na bukod sa kanyang mga ministro, mga tao na maimpluwensya na kailangan niya sa pagpapatakbo ng kanyang kaharian. At kabilang dun sa kanyang mga tagapayo, lalong-lalo ng Middle Ages, yung mga hari, meron silang kasama na tinatawag na alchemist o yung kumbaga nagpapakadalubhasa sa chemistry, at ang goal nila ay ang makonvert ang anumang bakal patungo sa ginto para magawa daw nilang ginto yung anumang bakal. Pero syempre walang katotohanan doon. At kabilang sa kanila, yung pagkakaroon ng hari ng mga tagapayo o mga salamangkero. So bukod kay Paraon, yung mga hari sa Europa, nagkaroon din sila ng ganitong mga kumbaga courtier o mga tao doon sa kanilang mga korte na ganito ang espesyalisasyon, yung panghuhula o kaya ay karunungang itim. Kaya nga doon sa legend ni King Arthur, kilala niyo yun? King Arthur? Hindi niyo kilala? Paano ko ba? Si King Arthur, lang yan, alamat doon sa sa Britanya. Isa siya sa mga, hindi naman siya talaga totoong tao. Pero meron siyang alagad o kumbaga sorcerer, o minsan tawag sa kanila wizard, si Merlin. At yung iba pang mga hari ay nagkaroon ng ganito. Pero nung lumaganap na yung Katolisismo, ang tagapayo ng hari hindi na
manghuhula o mangkukulam. Pari na ang nagpapayo sa kanila. At ito yung mga kinukonsulta nila sa kanila, mga bagay-bagay na mangyayari sa hinaharap. Walakad najidu fil mudun sanfan minan nasi yantahiluna al-ma'ash min dalika li ilmihim biharsin nasi alayhi. Sa iba't ibang mga lugar ay makikita natin ang ganitong mga uri ng mga tao na actually ito yung kanilang kabuhayan. Ito yung kanilang kabuhayan, yung magbigay ng hula sa mga tao dahil interesado talaga ang mga tao sa mga mangyayari sa hinaharap. Diba? Punta ka na lang ewan ko kung yung simbahan dito, kung meron ba tumatambay sa labas na manghuhula. Sa Quiapo, nakapunta ka na doon, di ba? Ang dami doon. Iba-ibang klase ng manghuhula. Huhulaan yung palad mo, o huhulaan yung kandila na, yung pinagningas mo, kung ano magiging hugis nun, o kung ano-ano pang ibang uri ng hula. At tinatangkilik talaga ito ng mga tao. Marami pang yumaman dyan eh. Si Madam Auring, dyan yumaman sa panghuhula. At yung iba pang mga feng shui experts, dyan sila yumaman at dyan sila nakilala. Kasi gustong-gusto talaga ng tao na malaman kung ano ang hinaharap o malaman yung nalilingid. Kahit yung mga bagay-bagay na nawawala, gusto nila malaman kung nasaan, o gusto nilang, ang matindi pa yung yung mga medium na tinatawag, na kapag gusto mo makausap yung namatay mong kamag-anak, pupunta ka doon. Tapos yung kamag-anak mo, sasapi doon sa medium, tapos magsasalita na siya. Oh, apo, bayaran mo yung utang ko. Magbibilin yun sa'yo bigla ng kung ano-ano. Lakihan mo yung bayad dito kasi magaling to. O di nilakihan nga niya yung bayad niya kasi sabi ng lolo niya lakihan daw yung bayad dun sa medium. So, yung mga tao, interesado talaga sila sa bagay nito kaya nakakatawa lang pero kung ang tao nag-iisip, hindi nila tatangkilikin itong mga bagay na ito. Kaya ngayon kuffar, wala sila sa gabay kung ano-ano na lang kanilang pinagkakabalahan. Kaya ngayon Muslim, kung hindi natin gagawing abala yung sarili natin sa pagsamba, wala na, parang kuppar na rin tayo. Scroll sa Facebook, like, may minsan makikipag-away pa sa mga tao dun sa Facebook. Kasi yung mga kuffar, wala na. Yun na lang, naghahanap na lang sila ng paggagastusan ng kanilang oras. Na umabot pa nga, nakita ko yung minsan, hindi talaga naniniwala noon hindi ko alam na ganun pala kagrabe. Yung pagkahumaling ng mga bata sa K-pop. May nakita ko, meron siyang album. Tapos punong-puno yun ng picture ng mga yung mga singer ng K-pop, punong-puno yun. Tapos ang bawat isa sa picture na yung binili niya kasi may autograph eh. Biruin mo yun, ang magkano inabot nung collection niya. Inabot na ng mga daang libo. Yung pala, kaya siya nagkakapera, na Jessica Soho yun eh. Siguro naalala nyo. Kinukupitan niya yung tindahan ng nanay niya para makabili lang unti-unti nung kanyang collection nung picture ng mga bading na K-pop star na nandun sa kanyang album at iba't iba pang mga memorabilia. Kasi wala silang pinagkakaabalahan. Wala silang pagsamba. Wala silang iniisip na pananagutan kay Allah o sa Panginoon. Wala silang iniisip na tama ba ito o mali. Kaya pahalagahan dapat ng Muslim ang gabay. Alhamdulillah. Na itong mga manghuhula nga na ito, fayantasibuna lahum fit turukat waddakakin yata'araduna liman yas'alahum anhu. Kaya itong mga manghuhula na ito, laganap sila sa iba't ibang mga kalsada, sa iba't ibang mga tindahan, o dito sa Pilipinas sa labas ng mga simbahan, na ibinibigay nila ang kanila o inaalok nila ang kanilang serbisyo sa sino mang nagtatanong ng serbisyo na ito. So talagang inaalok nila. Lalo na ngayon na na online na. So pwede rin
kumonsulta sa manghuhula online. Maraming pages ngayon ng mga manghuhula na online na meron talaga silang napapaniwala. Meron talaga silang napapaniwala. Kasi kahit yung mga tao na yung, kumbaga, lalong-lalo na nga pala yung mga desperado, yung mga malungkot, yung naghahanap talaga ng, kumbaga, naghahanap ng closure, naghahanap ng ano ba nangyari sa kanilang nawawalang kamag-anak. Halimbawa, vulnerable sila sa mga panloloko. Na gusto niya malaman ano nangyari dun sa kanyang namatay na asawa, nung nasan ba siya, nasa langit ba siya o nasa impyerno, mga ganong bagay. So sinasamantala naman ito ng mga tao na ito. Kaya kapatid ng mga mandurugas, kapatid ng mga manloloko itong mga manghuhula. Isipin niyo yan, nagagawa nila na paglaruan yung emosyon nung tao na lumalapit sa kanila para magpahula o para makausap yung kanilang mahal sa buhay. Okay? Alam nila na mali yung ginagawa nila. Alam nila pero yun nga, nalugmok na sila sa gawain na ito. Yung nga, fatagad daw alayhim, wataruhu, niswan al-Madina, wasibyanuha, وكثير من الضعفاء العقول يستكشفون عواقب أمورهم. Na ito mga manghuhula na ito, pangunahing biktima ng mga manghuhula na ito, mga kababaihan at mga bata. So mas marami sa mga pumupunta sa mga manghuhula, yung mga kababaihan at mga bata na hindi aware sa mga kalokohan ng mga tao na ito, kaya madaling mapaniwala ng mga tao na ito. At syempre sinasamantalangan nila na itong mga tao na ito ay nasa kalagayan na may hina ang kanilang emotional at intellectual state, na emotional sila. Halimbawa, yung babae kamamatay lang ng asawa niya, gusto niyong malaman kung nasan yung asawa niya, gusto niyang makausap, pupunta siya doon sa medium, tapos yung medium magpapanggap na asawa niya. At actually, may nabanggit pa yung ibang mga, kasi may mga nagtauba rin kumbaga hindi man tauba kasi kupar yun kumbaga may mga tumigil na at na may nakapag-share minsan, nabasa ko, nakalimutan ko sino yung author, na yung mga ginagawa nila na yun, bago pa sumapi yung kaluluwa, meron nang itinatanong yung manghuhula doon sa katauhan ng babae at katauhan ng kanyang asawa. At mula doon nagkakaroon siya ng konklusyon kung ano ba yung gustong marinig ng babae. Mula doon sa kanyang asawa na yung kaluluwa sasapi doon sa medium. So ito ay elaborate na, kumbaga, sa buwatan. Minsan meron pang iba talaga na nauso pa nga dati yung yung spiritual photography na tinatawag. Spiritual photography, magpapapicture ka sa isang particular na studio at paglabas ng picture, makikita mo yung mahal mo sa buhay na namatay katabi mo. Wala pang Photoshop nun. Pero nagawa nila sa pamagitan ng double exposure. So, matatalino sila. Nag-iimbestiga sila, naghahanap sila. Meron bang picture tong tao na to na nagpapapicture? Meron ba siyang picture nung namatay niya na mahal sa buhay? Ididikit nila yun doon. Tapos lalabas siya na isang picture lang. Maniniwala naman yung nagpa-picture. Yung kaluluwa ni Lolo, nandito, ang galing. O di magbabayad siya ng malaki dun sa spiritual photographer na yun. Pero pag walang silang mahanap na picture, may diskarte rin. Lalabuan nila yung itsura ng kaluluwa na picturean. Tapos pag tinanong, bakit malabo? Napakaliwanag kasi ng kanyang kaluluwa Hindi masyadong na-picturean. So maraming palusot. So, niloloko lang sila ng mga tao na yun, pero kumbaga nakakatawa, pero nga nakakaawa sila sa totoo lang. Nakakaawa sila. At yun nga, panghuli, nasaan na ba yan? Na yun nga, ginagawa nila ng mga manghuhula na ito o mga medium na inaalam nila ang ilang mga bagay tungkol doon sa mga tao na bibiktimahin nila. Fil kasbi wan najah wal muashara wal adawa wa amthalu dalik. So inaalam nila, nag-iimbestiga muna sila
tungkol sa kabuhayan ng kanilang customer at sino ba yung mga karelasyon nito, sino yung mga kaaway nito. At mula dito, gagawin na nila yung hula. Mabay na khatin fir ramal wa yasammunahu al-munajjim. At meron din naman na ilan na ginagawa ngayong hula sa pamagitan ng pagdodrawing sa buhangin at gayon din yung mga munajjim na tumitingin sa mga bituin. Wa turukun bil hasa wal hubub wa yasammunahu al-hasib. At meron din naman na tumitingin sa mga pebbles, yung maliliit na bato, at kung ano ilalabas doon na hugis, yun yung kanilang hula. Wa nadru fil maraya wal miyah wa yasammunahu daribul mandil. At meron din naman yung tao na o manghula na tumitingin sa salamin o kaya sa tubig. Wa huwa minal munkaratil fahishiya fi amsar. At ito ay malaking kasamaan na laganap sa mga iba't ibang lugar. Lima takarrara fi syari'ati min dalik. At naging nagpaulit-ulit ang bagay na ito at ito ay patuloy na tinataliwas o sinasawata ng Islam. Alhamdulillah. Wa annal bashar muhajjabuna anil ghaibi illa man la'ahu Allahu alihi min indahu fi naumin aw wilaya. So hindi dapat tinatangkilik ng mga tao na ito dahil ang mga tao ay hindi nila malalaman ang mga nalilingid. At wala tayong malalaman mula sa mga ito liban na lamang sa pamagitan ng kung ano pinahayag ni Allah o maaring ito ay sa iba pang paraan ng kanyang pagpapadala ng kumbaga gabay o taufik nga na tinatawag. Halimbawa, merong disgrasya na mangyari pero ginabayan ka ni Allah na huwag ka nang pupunta doon, so maaaring mangyari yun. Na hindi alam ng tao, pero ipinaalam sa kanya ni Allah, kaya meron siyang kutob na naramdaman at iba pang mga katulad nito. So, importante sa bagay nito na naunawaan natin na mahalaga na mag-aral ng mga tanda ng araw ng paghukom kasi normal sa tao. Pero itong pagiging normal dito sa tao ay dapat daanin natin sa mahusay o tama na paraan ng pag-alam sa mga nalilingid, inshallah. So tutuloy natin ito next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.